Dear God, so I will be discussing today about the Easter Triduum. Ang Easter Triduum is a mass nga gakahitabo once a year for 3 days. So imagine this one, ang imong misa dili human sa isa ka adlaw. Human siya after 3 days. So ako lang i-discuss sa experience nako sa Easter Triduum. Ang first day is atong Thursday. Itong Thursday, ang gibuhat namo is like any other masses na ay procession. Procession, magsulod dito sa altar. Dayon, pag-abot din sa tunga-tunga sa mass, you'll be having readings, the usual readings. Ang liturgy of the word, ang una. Of course, dayon, ang sunod dayon is ang washing of the feet of the apostles. So, amo lang i-portray balik sa simbahan. Portray na mo in the sense nga ipakita o ipahinumdum nga si Jesus Christ nagpakaubos og maayo dito sa iyang mga apostles. Even though siya atong Ginoo, pero nagwash siya sa feet sa iyang mga apostles, expressing nga ang leadership dili lang kay to be a leader, but to be a leader is to be a servant. So muna siya ang i-portray sa Thursday. Pagka Friday, kaya Lenten season niya, Lenten season. So pagka Friday, that's the second day sa atong Eucharist. Padayon pagyapon na nagsugod sa Thursday with the procession. Sa second day, diretso na sulod sa mass. But before na siya mahitabo, na ay ginatawag na to the 7 last words. So kana siya mahitabo na siya from 12 to 3 p.m. So kung 12 to 3 p.m. ipang hanay diha ang tanan nga istorya, gipang istorya ni Jesus Christ before siya namatay. So importante itong mga 7 last words nga iyang ipang istorya dito sa cross. Sunod, pag mahuman ang di ba usually mag-procession, di ba? That's a Friday. Pag abutan ng 3 o'clock, di ba namatay si Jesus Christ at 3 o'clock on Friday. So on that Friday po dayon, mo na siyang time nga magsugod ng misa but with no procession. Walay procession kay nakasugod naman ang procession sa atong Thursday pa lang. So this is a continuation of the Eucharist. So ang tanan mga tao, wala na procession, dito na diretso lingkod sa mga bangko kay mag-celebrate na sa mass. And ang istorya ang gospel is ang the Passion of Christ. So naay mga readers nga mag-portray as mga tao nga mahimong Pedro o si Jesus Christ. So per persona Christi, si Jesus Christ ang mo-portray sa iya is ang pari. And there are also mga lay persons na mag-portray as people, mag-portray as Peter, portray as Poncio Pilato or Pontius Pilate. So, muna siyang mahitabo sa Friday. Then, pagkahuman din na walay consecration sa bread, walay dili mag-consecrate sa bread kay that's the time nga namatay naman si Jesus Christ. So instead of the mass will end nga mag-kiss sa feet ni Jesus Christ. Kana siya nagpahibalo yun na grabe nga simbolo.
nagpa-symbolize nga si Jesus Christ sa last pagkamatay ni Jesus Christ, nihalok si Mama Mary sa tiilan ni Jesus Christ. Napatay na siya. Nagadugo ang tiil ni Jesus Christ. Kiss si Mary. Kay tungod sa guol nga namatay si Jesus Christ. So, mausan nang i-portray dahil sa simbahan nga mag-kiss sa feet ni Jesus Christ. Then afterwards, muna din itong Santo Enchero or Og Dolorosa. Saan na Santo Enchero? Muna na siyang panahon nga ang patayng lawas ni Jesus Christ ni travel na paingon gidala na paingon sa iyang lubnganan, sa iyang tubig. Dito niya na si Mama Mary nagsunod kang Jesus Christ nga naghilak kay namatay na iyang anak. So gi-portray na. So layo kay na magbaklay sa whole part sa imong lugar. Mutuyok mo layo nga lugar while nagsunod. Magkuan lang, baklay lang para lang yun sa or isa na sa sacrifice. So pagbalik dayon muna din to. Ayan mag-kiss og feet ni Jesus Christ na ay kuan na ipakita nga gamay nga cross crucifix si Jesus dako na siya nga crucifix so about mga 3 feet nga na pwede siya makakisan sa mga parokyano. Pero that does not mean nga nag-worship me nga image. It's just a remembrance nga mo din na among pasabot nga ni kiss me sa feet kay namatay si Jesus Christ. Nagpaybalo nga we love Him because of our mga sala na to. Ingana ang hitabo yan ang nahitabo siya tungod sa atong mga sala. Mao kana ang nahitabo. So muend ang Friday sa katong Dolorosa, katong pagpakisa feet ni Jesus Christ. Then comes Saturday. That's the third day, the last day sa misa lugar. It's a continuation gyapon sa misa gikan sa Thursday, Friday o Saturday. So sa Thursday, Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday. Black Saturday, why ginatawag na siya Black Saturday? Ginatawag na siya Black Saturday because it's dark, really dark. Ngit-ngit, wala tanan. Jesus died. Wala na siya diya. But from darkness, light will come to us. So, iportray na sad na muna before mi musulod sa simbahan, in which di mi pwede makasulod sa simbahan, and any parokyano or any parishioners musulod sa simbahan, bawal. Hangtod dili mo una og sulod ang gidagkutan nga kandila. Nga sana siya Paschal candle mo nang ginatawag na mong Paschal candle. So i-discuss na niya ang Paschal i-pray ng Paschal candle nga murag it symbolizes the Paschal candle nga siga nga walay pagkapalong. Then after that madagkutan na to siya ang Paschal candle. Note to you all parishioners o mga parokyano, dili pwede magdagkot-dagkot sa imuhang kaugalingong kandila. Like for example, na kay lighter, di ka magdagkot gikan sa lighter kay ining musuga gikan sa lighter. Di na siya mao. Mo na siyang ginatawag nga di na mao ang imuhang practice. Reason gani nga nung gidagkutan to kay katong Paschal candle mo na siya nagpasiga sa tanan suga, symbol. So kung magdagkot magali kag kandila gikan sa Paschal
candle. Kuha nimo Paschal candle kung atong dako kay kandila nga giampuan sa pari. Muna didto ka magkuha sa imong pagdagkot kay huli na siya nga suga. Nga giampuan man na siya before, again, giampuan na siya before nga gidagkutan na siya nga candle. So tanan na mga kung naatay mga important events didto ta sa Paschal candle magsugod og dagkot, ay din dagkot sa uban nga mga dagkutan. Like for example, kung dagkot ka sa imuhang kandila nya gikan sa Paschal candle, kana imong kandila gikan na sa Paschal candle, pwede na din madagkot, magamito na ang kana imong suga paingon sa lain na pod nga kandila. Kay gikan man sa Paschal candle, dili kay gikan sa lighter na dagkutan, dagkot na pod din ang uban, wa na ni branch off ka na, di na mao, sayop na. So muna siya sa anang Easter Triduum sa atong Saturday. Then the mass will end. In the middle sa anang darkness. Pagsulod nimo sa simbahan ngit-ngit kayo tanan, walay suga, wala dayon. Sulod ka, pagsulod nimo, dala nimo inyong mga kandila. Ang paggunid to ngit-ngit kay na niya ang magbasa na magkuan lang magdalag kandila kay para makita nila ilang ibasa. Paghuman din sa mga upat ka basahon nga gospels nga kuan, actually magsugod na siya sa Genesis, ang first nga reading, then Exodus, then Deuteronomy, kana siya mga kuan, mga pagsugod sa kalibutan, kana diha ang kuan, from darkness there is light. So sa Genesis kuan na to kuan, and there let there be light, na to Jesus Christ, and there was light. So muna siya diha kuan ng mga basahon sa tanan sa pagkasabado. Then pag mahuman na dayon, mukalit day sugod day kantag himaya sa Dios. Musiga din na tanan ang kuan, ang tanan suga sa kuan sa simbahan. Musiga din, hayag na din yung tanan Kuapo kayo, tsada kayo ang feeling murag ni nabanhaw dayon, nabanhaw ang Ginoo. So muna na siya ding time nga nabanhaw na din ang Ginoo. But wait, there's more. Ana pa yun there's more. In this case, na pa yun pagkahuman magkandal, mahuman na siyang misa, uli din balay, pagkakadlawon is ang pagtabo ni Jesus Christ ug Mary. Wala yun na siya sa scripture. Makita nimo wala nimo sa scripture. Pero muni siyang pamalandong, I think ni Saint Ignatius man siguro. Yun siya nga. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, asa siya diretso ni paingon. Ana na siyang question. Asa ang na siya ni paingon? Asa ni paingon si Jesus Christ? Ay ko igna diretso na siya sa iyang mga apostles. So suod lugar kay tungod sa kasuod sa iyang mga apostles ug siya dito siya diretso sa apostles. But klaro na to ni. Si Jesus Christ gi-honor niya iyang mother. Og kung ikaw mo'y, di ba kung malipayon ka, asa ka pinakauna mo duol kung malipayon ka? Pagkalipay nimo, asa ka mo duol? Di ba? Malipay ka, you answer that question. Asa ka una mo duol? Sa imong parents, di ba? Sa imong barkada di ay? Ka mo duol? Pinakauna jud ang imong parents. So yung pinakauna giduulan si Mama Mary. So munang alas 3, as 4 sa kadlawon, munang tabo nilang Mama Mary ni Jesus Christ. Ay na din si Jesus Christ ni adto sa iyahang mga apostoles. So that's it. Ing ana ka importante ang Easter Triduum. That's why nga ako dito ko ganahan mag-miss. Gusto ko
mag-appeal unya gusto na ako ipelom pa yun na siya maayo. But anyways, next time I hope I'll be better on sharing this to all of you guys kay mo man yun ni akong mo man ni akong mga nangatun-tunan, and I hope na kani akong gi post nga video karon makakat-on ka mo o makabalo ka mo nga unsa din na ang atong gikahitabo sa ato sa Holy Week. Good day. Good night.